Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito breaking news kaninang madaling araw sa inyo. No, hindi ko na lang po isinama ito sa ating video premiere kasi mas binigyan natin ng focus si Tamil Mel Bukekeng Delulu. Ang dami na. Si Delulu, the VP Delulu. O yun, tawag nung isang kabataan party list, executive vice president. Si, pangalan nun, si Ko. Yung last name niya, Ko. O, nung ngayon, isasama natin ito, no? Kasi breaking news ito, kaya kanina lang po, umaga sa inyo. Siguro, mapanood nyo to, gabi na sa inyo. Alam nyo na. At pag-uusapan natin ang Davao City at ilang parte ng Davao. Siguro dyan sa Davao, mga kababayan, masyadong progresibo. Saka ang gagaling ng mga tao dyan, no? Napaka, nila sa mga Duterte. Diyos mio. Marami sigurong clown dyan, no? Sa Davao, no? Maraming yung mga payaso. Pasensya naman po, kung kayo po ay taga Davao at nasasaktan kayo, talagang ang gagaling po ng leader ninyo, no? Pero number one, mga insensitive, mga non-empathic, mga manluloko, at higit sa lahat, mga payaso, mga sinungaling. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings. Tulad po ni Ate Beth M na siya po ay nagpa-super thanks at nag-super chat. Maraming salamat po. Ganun din po yan si Carclea, paminsan-minsan nag-super thanks sa atin. Si Ilocana Kana, no? Si Ate Wanabeth. Sila po yung mga super supporters natin, no? Pati yung mga members natin na hindi po kumakalas, no? At shout out po lahat sa inyo. Kay Elora, kay Kai, magpagaling ka dyan, no? Patuloy kang uminom ng Yakult para may lactobacilli shirota strength. Lagyan mo ng tsokolate, bili ka ng Hershey's, lagay mo, mas masarap yun. Babalik ang iyong kalakasan, no? At baka kailangan mo na rin ng katuwang. Pahanap ka dyan kay madam mo. Kay Tita Aurora, kay sa Palawan, sa Zambales at Norte, sa mga advocates ng West Philippine Sea, sa ating mga magigiting na kasundaluhan, sa mga magsasaka at mangingisda, sa ating mga OFWs, the modern heroes, kay Aichang, Miyu, Wanabet, Ate Beth M, Senchang, kay Toda Analisa, kay Mary Ann Lidawan, at lahat po nung mga nasa Japan na nanonood sa atin na naka-background lang. Sa mga mga konnichiwa ladies yun, yung mga taga-Japan. Sa ating mga tropang M, si Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Malditang Lola, Mama Lou Parker, si Miles Tan, si Maritel T. Mga letter M kasi ang pangalan nila. Si Ate Marie Chris Hernandez, isama na natin dyan. Si Ninita Omali, Nilda Arceo, si Lorna Rafael, si Ate Jean Jagers ng UK, si Ilocana Kana, si Carclea Hattori, RN Tucent, si Mohamed, si Horacio Pantala, si nakakalimutan ko, si Red, yan, si Danny Reynado, no? At yung iba pa po. No, maraming salamat po sa inyo, no? Pasensya na, medyo hahabang ating intro, pero si Miyu, nakalimutan ko. Si Miyu, party po siya ng letter M. Tama ba? Nakalimutan ko ba si Miyu? No? Hindi siya parte ng letter M. Nalilito na ako, Miyu. Mga konnichiwa. Saka si Suset Ballesteros. At mga friends for PBBM. No? Nandyan yata si Doktora Pelly. Doktora, pasensya ka na. Kalimutan ko yung last name mo, ha? Huwag kang magtampo, ha? Okay? Patuloy ka lang manood sa aking mga video, matutuwa ka. Maki-question and answer portion ka na rin. Masasama ka na. One of na my videos, baka matanong na kita. Para hindi naman daw puro si Aichang. So, eto po, no? It's all about Davao. No? Kasi ngayon, parang ang sama ng imahe ng Davao. Lalo na ang Davao City. No?
You are so lucky. Kayong mga Dabawenyos, lalo na yung Davao City. No? You are so lucky. You have the Vice President that robs you. And you have the former President that robs you more. Naalala nyo yan? Gamitin natin sa mga Duterte yan. Ha? You, the Dabawenyos, are so very lucky. You have the Vice President that robs you. You have the Congressman that robs you. You have the Mayor that robs you. And you have the former President that robs you more. Di ba? Naku, dahil magagalit sa aking mga Dabawenyo dito, no? Oh, bakit natin nasabi yan? Pag may pugante, lalo na ang mga inchik, lalo na't may koneksyon sa previous administration, ang takbuhan nila ay sa Davao City. 'Di ba? Nandiyan si Kibuloy. Diyan tangkang tumakas yung isang tagapogo ng Porac. Remember, ang daming inchik diyan sa Davao City. Mamaya malalaman ninyo. Tingnan nyo, itong mga article na nakuha ko, makikita ninyo. Ha? Yung mga nasa Parmali dati, yung magkapatid, Malaysian ba yun? Saan tatakbo? Saan nilikas? Davao City Airport. Gateway po nila ang Davao City. Taguan ng pugante, takbuhan ng pugante, at patatakasin ang pugante. Bakit? Diba? Dapat talaga dyan sa Davao City i-cleansing. Diba? Kini-cleansing na nga eh. Mamaya makikita natin. Pero ito po yung breaking news kaninang early morning po sa ating bansang Pilipinas. GMA News. Kibuloy co-accused arrested in Davao City. O ayan, may tumama po ng 1 milyon sa loto. Sino kaya ang nagsuplong dito sa babaeng hitad na ito? Ha? Sa walang hiya na ito. Ayan o. Si Pauline Canada. Iyon. Come on down. You're the next contestant to the Oblo. Pauline Canada. Huli ka. 1 million yan. Ha? Isa ito. 6 sila eh. Diba? Si Kibuloy, 10 million. Yung 5, yung 3 silang Canada eh. Ha? Oh, huli. Saan siya nahuli? Saang lugar siya nahuli? Ayan oh. Ako accused of Kingdom of Kibuloy. Hindi ko na sasabihin yung pangalan ng ating Panginoon. Travesty po yan. Pambababoy sa pangalan ng Panginoon kahit ano pang sabihin nyo sa akin. Hindi ko babanggitin yan. Ang babanggitin ko dyan, Kingdom of Kibuloy. Has been arrested in Davao City. Nagtatago sa Davao City. Kinakanlong ng Davao City. Ano ang ginagawa ng mayor at mga LGU ng Davao City? Imbis na i-turn over sa kapulisan yung mga wanted, pinahihirapan pa. O ngayon, nasilo. Ha? Sa Davao City. She was arrested in a subdivision on Thursday afternoon after she was served the warrant in connection with trafficking, human trafficking. Ayan yung kinakatakutan ni Kibuloy. A non-bailable offense. Paulit-ulit po tayo. Member siya nung kulto ni Kibuloy. She has a bounty on her head amounting to 1 million and it is the number 6. So, ayun number 6. Ha? May tumama ng 1 milyon. Sino ang nagkanulo? Sino ang ganito? Di ba, R-odd 2 cents? Sino ang ganito? Ayan, sino? Ayan, pero kahit na sino pa siya, may 1 million naman siya. O, ako iniisip ko dyan, nag-sacrificial lamb na lang yan. Yang si Pauline. Baka siguro, sabi ng mga kamag-anak niya, ipahuli na lang ka namin para sa amin ang reward. 1 milyon din yun. Kasi iniwan na tayo nung boss mo eh.
Iniwan na tayo nung si Pacquiao, hindi na tayo sinusustentuhan, kaya we need some money. 'Di ba? Oh, 1 million is 1 million. 'Di ba? DILG Abalos, tax free ba 'yan? Kung tax free 'yan, malaking tulong na 'yan. Kung sila man yun nagtatanong lang, oh, insinuating lang, assuming lang. Otherwise, meron talagang iba na nagkanulo sa kanya. O di kaya sinabihan na lang siya ni Kibuloy, sige, pahuli ka na, wala na akong maibigay sa inyo eh. One man down, 5 to go. Nandyan lang sila sa Davao City. Ang gagaling po ninyong mga taga Davao City. Ang lugar ninyo ay taguan ng pugante, takbuhan ng pugante, ginagawang gateway ng mga pugante. Palakpakan ng Davao City. Sige, maasar na kayo sa akin, 'di ba? Oh. Second safest city nung 2023. 'Di ba? Safest eh. Safe sila. Safe silang magtago. Safe silang umalis ng bansa. Ayun, ganon ka-safe. Bakit ka-safe? No? Bakit ganon ka-safe? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Nasabi ko na to dun sa previous vlog ko. Uulitin ko lang sa inyo. Ha? Diba? Oh, kaya ganyan. Ha? Bahala kayo kahit ano pang sabihin nyo. Pero, at least, yung nagkanulo, tumataginting na 1 milyong piso. Sa dolyar yan, meron kang at least $20,000. Ay, ang laki niyan. Ilora. Doktora Peli yun. Ate Peli na lang, Ate Peli. Tanggal natin doktora. Hindi naman siguro magagalit si doktora. Ate Peli, ikaw, di ba? Laki niyan. 1 million. Ate Bet, may $20,000 ako. Ay, sobra-sobra na yung pang Disneyland namin. Baka Disney World na ang punta namin. Tanong nyo pa kay Hattori, magkano gasto sa Disney World? Oh, buti pa yung friend kong si Hattori, nakapunta na ng Disney World. Ako hindi pa. Hindi niya ako niyaya eh. Huli ka. Oh. Ha? Ano yan? Bakit siya nahuli? Malamang yan. Malamang. 1 million is 1 million. Yan po ang kagandahan ng nagagawa ng may reward. Diba, Ate Bet? Diba, Suset? O, Ai Chang, ikaw? Diba? Tama lang yan na may reward sila. Ha? Kaya, lakihan nyo pa. Baka pag ginawa nyong 1.5 million, ay lalo. Sabi nga ng ibang netizen, wala nang trabaho dito sa Metro Manila. Lilipat na lang ako ng Davao City. Sabi pa ng iba, sa ako na hahanapin ang sarili ko. Hahanapin ko muna si Kibuloy. O Ai Chang, saka mo na daw hanapin ang sarili mo. Saka ka na maghanap ng jowa, Ai Chang. Hoy Kai, lalo ka na Kai. Saka ka na maghanap ng jowa. Hanapin nyo muna si Kibuloy. Kasi yung jowa nyo, walang 10 milyon yun. Pag nakakita ka, ano lang ibibigay sa'yo nun? Sakit ng ulo. Heartache. Di ba, Elora? Di ba? Ito pa awit nyo dyan, ha? Ito pa awit nyo. Kung sakali man, sasabihin lang sa'yo ng jowa mo, all I wanna do is making love to you. Di ba RN 2 cents? O, sige nga. O, i-quiz ko nga kayo, ha? Ate Bet. Ito, si Ate Bet, matalino to. Suset, ha? Maritel, Priscilla. Ay, si Priscilla, laging ano yan. Hindi na no-notify. Miyu, ha? Ba't puro babae? Puro babae po yung ating pumupunta sa chat box, eh. Kukunti lang lalaki, si RN 2 cents, si Mohammed, si Kuya Danny. 3 lang sila. Oo. Mahal na mahal ako ng mga ladies talaga. Di ba, Elora? Ang lakas ng karisma mo, Tokis. We. Ganyan po talaga magmahal ang ating mga sisters from another mothers. Marami. Di ba, i-quiz ko nga kayo.
O si RN2 Cents, alam na alam to. Ano ang tanging laman ng utak ng lalaki? Ayan. Siguro nakita nyo na yan sa mga FB page. Di ba, Ai Chang? Kaya huwag kayong maghanap ng ano, kung single kayo, it's better be. Kasi sabi lang nila, all I wanna do is making love to you. Ay lang ang gagawin sa'yo. kaya it's better to be single na lang. Gumaya ka na lang kay madam mo. Pero ang ano naman dyan, baka hindi ka naman papasukin sa langit. Bakit po, sir? Kasi nilabag nyo yung kautusan ng Diyos. Di ba sabi ng Diyos, nilabag mo ang aking utos, paparusahan kita. O wala na. Eh ano ba yung utos ng Diyos? Magpakarami kayo. Bye-bye. Iwan ko na lang kayo. Oy, Elora. Sige. Ay, hindi. Si Elora, meron siyang uniko iho eh. Meron yan. Nagpakarami si Elora. Si Ai Chang, bye Ai Chang. I'm going to heaven. I'm gonna have my mansion in there. No? Ang pintuan ko ay diamond. Alang yan. Kay Kibolo yun. O, eto pa. Dabas tayo dyan kay Pauline Canada. 1 man down, 5 to go. Oh, ngayon may naiisip na naman ng PMP, lalo itong magngingit-ngit ang mga kulto ni Kibuloy, ang mga kulto ni Duterte, mga patay gutom na vlogger influencer ng mga Duterte at ni Kibuloy. Oh, ito sa GMA ulit. PNP, malls, additional reward for Kibuloy's arrest. Dadagdagan. The PMP is considering giving a reward to anyone who can provide a tip that could lead to the arrest of embattled evangelist Pacquiao. Ayan. Oy, baka naman sinabi nyo, nagmumura ako. Hindi po ako nagmumura. Yung Pacquiao, P-A-C-Q. Pastor Apollo Carion Kibuloy po yun. Yung Pacquiao, hindi yung mura ha. Pero kung gusto no, yun na rin yun. Di ba, Elora? Ai Chang, huwag ka nang magtatampo pag mga ganyan. Para mo namang akong hindi... You don't know me? Ai Chang, you don't know me? Then you don't know me. Pero yan si Ai Chang po, tuwang-tuwa yan. Oo. Lumulundag pa sa tuwa yan pag nababanggit ko ang pangalan niya. O di ba? Yari kayo. Oy, Topasyo. O ayan o, questionin mo na naman yung motive. O, sabi ng Pangulo, question kayo ng question sa motibo namin. Eh kayo, questionin ko ang motibo ninyo. Bakit nyo tinatago si Kibuloy? O di ba? Short of saying that. Ganun po. Yung sabi ng Pangulo, bakit kami lagi kine-question? Eh kung sila questioning ko ang motive, kulang na lang sabihin ng Pangulo, bakit hindi nyo ilabas si Kibuloy? Bakit nyo tinatago si Kibuloy? Ganun po yun. Ayaw lang sabihin ng Pangulo, kuta, ako lang yon. Kayo mga PI kayo wala kayong pakialam. Pumunta kayo sa korte, i-challenge nyo yung ginawang aksyon ng DILG at gagawing aksyon ng PMP. Kayo ba? Alam nyo ba kung nasaan si Kibuloy? Kayong mga abogado niya, kayong miyembro ng kay kulto ni Kibuloy. Ako sa pagkakaalam ko i-assume ko. Utang inang Sara Duterte yan. Never assume Pacquiao, di ba? I-assume ko, yung mga kulto ni Kibuloy, alam nila kung nasaan si Kibuloy. Dapat nga yan, imbestigahan lahat yan eh. I-cleansing yan. I-dekulto. Meron ba nun, Ai Chang? Ha? Tanong mo nga kay Munting Tinig kung merong word na ganun. Dekulto. I-dekulto sila. No? I-desanitize sila. Sanitize. No? Sa pagiging mga palmolive ni Kibuloy. Putang inang Kibuloy yan. Ang sarap pagsasampalin. No? Ito ang sabi ng police spokesperson Colonel Jean Pajardo. Quote, pinag-iisipan po yan ng PNP na maglabas din ng reward with respect to this case. Pero kailangan kasi dumaan sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines. Correct. It's all on the context of the law.
para hindi kayo mabutasan tulad ni Topasyong mayabang. O yun yan. O ikaw Topasyo, sige, demanda mo ako dito. Binabanggit ko pangalan mo. Libelous ba yung sinasabi ko? Hindi. O, murahin kita? Libelous ba yun? Hindi. O, di ba? Ito namang mayabang kay. Di ba? However, the police said they are being careful with all the information they have receiving. Kasi po, ang dami pong tumatawag sa kanila, mga kababayan, no? Yan, no? Sabi pa niya, oh, the PMP has received. Oh, yan. Kasi pa naman 10 million is 10 million. Tax-free yan. Ang laking pera niyan. Magkano yan sa dolyares? Ha? Ilora, Ate Maite, since magaling ka sa math, magkano sa dolyar ang 10 million? Ha? Ilan? 500,000? Tama ba? Oh, sabihin nyo, 1 million is $20,000. 10 million eh. Ilan yun? Oh, 1, 20, 40, 60, 80, 50,000. Tama ba? 100,000? Oh, namamali na ako. Hindi. Oh, 20,000, 1 million, 42, 3, 80, 20, 40, 60, 80, 100. $200,000. O, di ba Kuya Danny? $200,000. Ang laki niyan. Makabili ka na ng bahay dito sa amin. Meron ka ng 125,000 dito, meron ka ng bungalow type. O, di ba? Makabili na ako ng Tesla niyan, ay tiyang. Kaya hanapin na natin si Kibuloy. Punta na ako ng Davao. Ang swerte ng makakapagkanulo. Ang swerte nito. Ha? Ang swerte niyan. Oh, ayan ha. Ito pa. Baka meron diyan na talagang tatawag para lang iligaw yung ating mga investigador at ating mga operatiba. That is why we are carefully validating the information. Correct. Malay nyo, mga patibong pala ni Pacquiao yan, di ba? Oh. Yan. So, gusto ng PMP, magdagdag din ng reward. At ang dami lang natatanggap na tawag, whether good or bad. Ayan. Kaya nga sila gusto nang lumipat ng Davao eh. Hahanapin muna nila si Kibuloy bago ang sarili nila. Si Aichang ganun din kaya. Si Aichang pupunta ng Palawan, hahanapin niya yung kanyang dugong doon. Aichang, baka makita mo si Harry Roque. Siya yung nagsabing dugong eh. O ito, Manila Bulletin. Ha? Si Abalos, hinahamon niya si Kibuloy, sumurrender at patunayan ang kanyang pagiging inosente sa korte. O ayan. O, ikaw dyan, Topasyo. Sige nga, magdebate nga kay ni Abalos o. Ito po ang sabi ni Sec Abalos. If you are indeed innocent, face these allegations head on in a court of law. Hiding behind influence or legal maneuvers does nothing to clear your name. Correct. True vindication comes from transparency and accountability. Oh, di ba yan ang ninangak-ngak ng maisog? Ibig sabihin, hindi applicable sa inyo ito? Wah! Di ba mga gonggong? Delulu! Krung-krung! Krung-krung! Tutunog-tunog. Hindi ko matawagan si Mami B. Mami B, ano ba number yon? Tutunog-tunog. Sabi ni Mami B, tutunog-tunog. Man up, improve your innocence where it matters in the courtroom. Idagdag ko lang dito. Hiding behind influence or legal maneuvers, hindi lang yan. Hiding behind his kulto. Yan, yung mga blind followers niya. Magalit kayo kung magalit kayo, walang pakialam. Totoo naman. In calling for Kibuloy surrender, Abalos stressed that justice is not just the responsibility of the legal system but of society as a whole. Let us unite to ensure that every victim receives the justice they deserve. By doing so, we not only support those affected but also help build a safer, more just society for future generations. Correct. Tama naman yan. O yan. O, hinahamon niya. Okay? Next. Eto na tayo. Papasukin ulit natin ang Davao. Pero hindi pa natin hahanapin yung 5. No?
Kasi, sa balita ng GMA News, makikita nyo talaga yung sinasabi ko sa inyo. Takbuhan, puntahan, taguan ng mga pugante, kriminal ang Davao City. Ha? Ito, base na rin dito sa report eh. Andyan si Quiboloy, nahuli. Si Pauline Canada, saan siya? Davao City. Si Quiboloy, sa nagtatako, sabi ni Duterte, nandyan lang yan sa yung mga compound niya sa Davao City. Ano ito? Report ng GMA nung July 9. NBI arrest foreigner in Davao City for child trafficking. Alaki buloy lang, di ba? Oy, ano ka na? Operatives of the National Bureau of Investigation Southern Mindanao Regional Office o yung MBI SEMRO have arrested a foreigner for child trafficking. Ayan. In a statement, sabi dito, it arrested an American national. Ito naman, hindi naman siya inchik. Amerikano naman. Akala ko ba hit na hit nyo ang Amerikano? Bakit nagpupunta sa Davao? Dapat pag alam nyong puti, puti ka, Amerikano ka, layas. Ganun, di ba? Hit na hit nyo sila eh. Pero pinapanapasok nyo kasi pinapakanababangan ninyo. Ayon. So, sino ang mga salaula? Di kayo. Sino ang double standard? Mga Duterte. Di ba? Nahuli po si Kupal. Ayan, Trafficking in Persons Act of 2003. Patay ka, yari ka, non-bailable yan. Maghanda ka na ng sabon. Nandiyan na si Peryong at Dagol. Patay ka na. Sino ba tong Amerikano na ito? Ha? Huli ka. Hindi sinabi pangalan, mga kababayan. Bago nyo pa uwiin yan dito, pasukan nyo muna ng cactus yan. Yung isa nahuli, Amerikano. Eto pa rin sa GMA News, pero Balintambayan, Tagalog version. Chinese national na di marunong mag-Pilipino nag-apply para makakuha ng Philippine passport sa Davao City. Davao City na naman. Kanina, child trafficking. Si Quiboloy. Yung mga kasamahan niya. Ano pa? Ito, Chinese national. Di marunong mag-Tagalog pero nangunguha ng Philippine passports. Sinong maalala nyo dyan? Alice Gu? Another Alice Gu? Kita nyo yan? Bakit sa Davao City? Kasi sabi ni Duterte, okay lang. Siya po ang hari ng Davao City. Mga Duterte po, mahuhusay mamuno. Second safest city in Southeast Asia in 2023. Ayun. Kaya naman pala. Safe daw kasi may child trafficking. May mga puganting nagtatago. Safe na safe talaga. Ngayon, may inchik na hindi Pilipino nang hihingi ng Philippine passport. Baka naman pag dinabigyan, susumbong kay Duterte. Baka naman binigyan pa yan ng endorsement letter ni Duterte. Walang yan, Inaresto ng NBI ang isang Chinese national sa Davao City matapos mag-apply ng Philippine passport at magsumite ng mga dokumento na hinihinalang peke o hindi totoo ang nakasaad. Patay na naman. Ayos tayo dyan. Ang suspect daw po ay 21 years old. Paano nakapasok yan dyan? Isinagawa ang pag-aresto matapos itimbre ng DFA ang aplikante na nais makakuha ng pasaporte ng Pilipinas. Kaduda-duda umano ang mga isumit nitong dokumento sa kanilang tanggapan sa loob ng isang mall sa Davao City. Di ba may mga satellite nga dyan? Ayon sa otoridad, hindi nakakaunawa o nakakapagsalita ng wikang Pilipino o Bisaya ang suspect. Visit? Paano makakuha ng passport? Hindi ka nga Filipino national. Hindi ka naman naturalized Filipino. Hindi ka nga marunong magsalita ng Tagalog o Bisaya. Paano ka nakakuha ng birth certificate? Tangina talaga. Ibig sabihin, mga peke. May kasapakat. Sino? Di ba? Grabe Ang Filipino name na ginamit niya sa dokumentong isinubin sa DFA ay authenticated birth certificate. Tingnan ninyo. Ito yung problema. Ito yung tinatapik sa Senado nila Gatchalian at Hontiveros Yang mga lokal, authentic sa local registry
ng Santa Cruz, Davao del Sur, patayin na. Nakakuha ng authentic birth certificate sa Davao del Sur. Pero nag-a-apply sa Davao City. Kasi alam nila makakalusot sila kasi Davao City. Duterte yan. Mahal na mahal kami ng mga Duterte, kaming mga inchik. Oh. Di ba? Kita mo na. Paano nakakuha ng birth certificate? Baka nga hindi na-interview yan eh. For citizenship, ako nakikita ko, di ba, sila Tolentino noon, sa Blue Ribbon, sila yung nag-aano ng, yung si Justin Brownlee. Oh, siyempre, Ginebra ako eh. Si Justin Brownlee, pinapunta sa Senado para sa kanyang interview sa citizenship eh. Tapos yung isang inchik, na talagang gusto niyang maging Pilipino, hirap na hirap siyang magtagalog, pero pinipilit niya. Oh, sabi niya ni Tolentino, paano pag nagkano, saan kakakampi? Eh di sa Pilipinas po, Pilipino na ako eh. Oh, maniwala ka naman dun. Lahat naman sasabihin niya para ma-please lang yung nag-i-interview. Di ba? Nakakaasar oh. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo itong local registry ng Santa Cruz ng Davao del Sur. Kayo dyan, ha? Mga tiwali rin ba kayo? Mahiya naman kayo. Eh, dapat yan, paimbestigahan mo yan, Hontiveros, oh. Nanggaling doon, oh. Ha? Walang pakialam kung totoong Pilipino o hindi. Ang sabi pa, oh, late birth registration to. 2013 in-apply sa LCR. Late registered siya. In one of the interviews ng DFA kung sinong nagpanak sa kanya, ang sabi niya, doktor, nang tinitingnan namin, hilot ang nakalagay. O, sinungaling pa? Hindi nga marunong magtagalog o magbisaya. Doon pa lang, klaro na hindi siya na-brief ng maayos. Correct! Sindikato. Di ba? Nakakahiya naman tong mga to. Oh. Eh, grabe mga kababayan. Talagang meron tayong mga kapwa Pilipino na mga sold out o sell out. Mga mandarambong. Basta pakitaan mo lang ng pera, okay na. Baka 500 nga lang ang binayad niyang hayop na yan. O ito pa, GMA News. Ulit. NBI. Almost 200 fake birth certificates. Mostly from Davao del Sur discovered. O sino dyan ang mayor? Sino ang inyong congressman? Sino ang governor ng Davao? Mga inutil. Ha? 200 fake birth certificates. So yun na lang isa nag-a-apply na ng passport oh. Hindi marunong magtagalog, hindi marunong magbisaya. Ha? Kanino in-issue? Mostly Chinese. Visit. Imbestigahan nyo yan. Dalhin sa Senado yan. Sino yung nandyan sa LGU? Dyan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Lugar kayo ng mga tiwali. Visit. Sino yung nag-i-issue dyan ng birth certificate sa inyong registration? Sino ang kasapakat ng mga hinayupak na itong mga inchik na ito? Magkano ang binabayad nila para mag-produce kayo ng authentic birth certificate? Kaya nagkakawindang-windang ang bansa natin eh. Kasi sa mga katulad nyong mga demonyo, Chinese nationals, na hindi marunong magsalita ng Tagalog, hindi na brief maigi. Bakit? Hinawakan na ba kayo ng sindikato? Tinitret ba ang buhay ninyo? Nakakahiya kayo, mga kababayan. Hindi lang pala Davao City, baka buong region ng Davao. Region 11 ba yan? Ha? Yang 5 bayan ng Davao? Diba? Davao del Norte, Davao del Sur. Ano pa? Yung 3. Ha? Hanapin natin dito, RN2 cents. Okay? Ito, hindi yan. Davao City, Davao Region. Oh. Okay? Sino yan? 5 yan eh. Alam ko eh. Okay? Yan oh. Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, and Davao Occidental. Baka buong bayan ng Davao tinakbuhan ng mga inchik. Ha? Region 11. Kakahiya kayo. Dapat imbestigahan kayo eh. Dalhin kayo sa Senado eh. Dahil kayo nagpro-produce. No? Isa kayo. Instrumento kayo ng katiwalian. Mga hinayupa kayo dyan sa Santa Cruz, Davao del Sur ba yan? No? Mahiya kayo. O eto. Ha? Uulitin lang natin ito. Kasi meron pong ano dito eh. Nangyari na naman. O. Sa ulat ng PTB, Davao City Police Director 19 Chief Sack. O, di ba 20 yan na topic natin ito. Wala nga ganong nanood eh. Ha?
Bakit sila natanggal? Kasi sa paulit-ulit na kaso ng rape at patayan. Sa loob ng 22 weeks, an average of 1 killed and 2 nare-rape sa loob ng 1 linggo. Kaya sa loob ng 1 buwan, 4 ang napapatay, 8 ang average na nire-rape na babae. Natin alam kung minor o ano yan, di ba? Kaya tinanggal sila. Okay? Pero ang sabi nila, Davao City is the second safest city in 2023 sa Southeast Asia. Kaya naman pala siguro naging safe sila kasi sabi dito ng spokesperson ng PRO 11 na si Police Major Catherine De La Rey, inaayos. Kung may kaso ng killing o rape, sinasanitize. Sanitize so as not to reflect the real situation. Inaayos, iniiba ang report. Kaya pagdating doon sa mga ibibigay sa international body, sasabihin, ito pala, ito palang Davao City, walang gaanong crime dito, napaka-safe. Paano? Sinasanitize 'Di ba? Sinasanitize. Hindi talaga inire-report, inilalagay sa report yung totoong sitwasyon. 'Di ba? Tinatago, pinasisinungalingan. Kita nyo? O ngayon, latest lang, sa ulat ng Philstar, pinalitan yung DCPO. Ang pinalit, itong si Patay. Napaka-morbid naman ang last name ito. Pasensya naman, Kernel, Ang ipinalit, si Colonel Lito Patay. Pero, 3 oras pa lang, hindi pa yata nag-iinit ang puwet nito, pinalitan na naman siya. Pinalitan siya, walang reason na binigay ang PRO 11. Pinalitan po siya. Ang ipinalit sa kanya, sino ba to? Si Colonel Sherwin Butil. Colonel na to, kanina police major 'Di ba? Ano ba siya? Ano ba si Patay? Colonel din pala, pareho lang sila. Colonel, ba? Then, si Butil, imbis na uupo na, pinalitan na ulit siya. In a matter of 1 day, 3 colonel. Ang pumalit kay Butil, si Colonel Hansel Marantan. As acting DCPO, Davao City Police Officer. Siguro, officer yan, tawag sa kanya. Visit. Davao City Police Office, sorry naman, may ara ko na dagdag. Sa loob ng 1 araw, 3. Hindi makapamili ang ating PMP chief Marbil, Nakakahiya naman. Ang tanong, bakit palitan sila? Nung May 23rd, yung inilagay ni Baste Duterte na DCPO, si Badag, pinalitan. Pinalitan siya ni Colonel Rolindo Sugilon. Nung nangyari, yung pagre-raid kay Kibuloy, pinalitan siya. Ayan, na-relieve sila. Di ba? Ngayon, ayaw nilang magkomento bakit pinalitan si Patay o yung pumalit kay Patay. Kaya ang nandun ngayon ay si Colonel Hansel Marantan. Pero ang sabi po dito ng Philstar Global, Patay is said to be a member of the Davao Boys. Yung Davao Death Squad. Diyan nagsimula ang DDS. A group of policemen from Davao City who were brought to Metro Manila to supposedly take part in the implementation of the drug war of the previous administration. Bata pala ni Digong. The development that Lito Patay, one of the implementers of one of the worst recorded violators during the war on drugs, is now Davao City Police Chief is concerning to us, sabi ni Conti. Yun naman pala yun Ayan, kaya pala siya pinalitan. Ngayon, galit si Baste. Anong sabi niya? If General Torre thought that Davao City Police personnel were ineffective in their duties, then how come the very institution he leads has consistently recognized the Davao City Police Office as the top performing police
office in the region. Eh di magpaliwanag dyan yung si Torre. Doon ka magreklamo, idemanda mo sila, idemanda mo ang PNP. Ngayon may nagrereklamo rin din po dyan, sa balita ng Manila Bulletin. Davao City, DAD ba to? Mali yata ito. Davao City slums DCPO reorganization. Nagagalit po yung isang city councilor ng Davao City kasi walang humpay na pagpapalit ng DCPO. Ito po, sabi dito, a city councilor criticized the reorganization of the DCPO that she said was carried out by authorities without consulting Mayor Sebastian Duterte. Ayan. Siyempre, mahal na mahal nilang kanilang mayor, di ba? Ito naman, sabi ni Braga, Committee on Education, Culture and Arts and Science Technology Chairman, Councilor Pilar C. Braga, said a statement on Thursday that the unprecedented reorganization of the DCPO, which had 3 police chiefs in about 13 hours, is very unsettling for the people here. Wala tayong magagawa dyan, di ba? Kung ano po yung desisyon ng ating PNP chief, yun ang masusunod. Wala daw kasing consultation na ginawa kay Baste Duterte. Sa palagay nyo, kailangan pa bang i-consult yan kay Duterte? Courtesy siguro. Siguro, courtesy. Sige, bigyan natin ng respeto. Siya pa din naman ang mayor. Wala tayong magagawa dyan. Pero, tama naman sila, unsettling. Bakit nga naman PNP Chief Marbil, General Torre, bakit nga naman paulit-ulit? Kasi si Patay, bata daw ng Duterte boys. Magiging tau-tauhan pa rin siya ni Duterte, di ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? Nahuli na yung isa sa mga wanted. 5 to go. Saka si Bantag. Si Bantag hindi nyo pa nahuhuli. Lakihan nyo ang reward money kay Bantag. Pinagtatawanan kayo ni Bantag. Di ba? At ganun din po yung mga isiningit nating mga articles. At ito ngang in a matter of less than a day, 3 DCPO ang nailagay sa Davao City. The second safest city in Southeast Asia in 2023. Yung pala sabi, base na rin kay spokesperson ng PRO11, they are sanitizing, not telling the real situation. Binasa natin. Hindi po galing sa akin yan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.